This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Yes, AFP Hindi po baka kudita naman. ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the Yes. people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, Yes, true. it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito mga lahat kung AFP. wala ng AFP sa likod ni Marcos. Lahat ng ito, mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa Kaso poder wala, ng kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power. Na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali po ang lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, Yes, ganun mapipilitan talaga dapat ang armed forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Yes, yun And din ang sabi ni Marcos ano. and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile. Kung ang Ito, yan din ang pagtulong sinasabi sa ni taong bayan ano, ay si General Pocus to. kinukonsider ni General Bronner na pamumulitika ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika suportahan mo yung taong bayan para Yes. kundinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Kasi yun ang mandato nila di ba? Oh, di ba? Si General Obey the Pocus na Constitution yan, and protect the people and the state. Yun talaga. So, ayan, di ba? Grabe manawagan tong mga to. Yan si Ka Eric saka si General Pocus. May kaso na yan eh. Yung kakaganyan nila, kinasuhan na yan. Kita nyo, di ba? May nagkagulo nung minsan kasi biglang padating. Galing yata bakasyon yan si General Pocus nung inaresto eh. Nakapagpiyansa lang. Akalain mo, oh, talagang hindi sila tumitigil pero nakakapagod na rin yan na. Tapos sarili nilang gastos, talagang buwis-buhay sila. Tapos, yun nga, napakalabo nung nung AFP kasi si kay Browner wala talagang aasahan. Nakita mo sinasabi nga ni General Pocus na paano naman ang sinasabi ni General Browner ay parang hindi sila pwedeng makisali kasi nga parang sa politika yan. Hindi naman kasi pinipilit nyo lang sa politika pero kita nyo naman ang laki na ng ninakaw, palubog na ang Pilipinas, wala pa rin kayong gagawin. Samantalang yan yung mandato nyo, protektahan nyo yung state saka yung mga tao. Yun yung sinasabi nila. Kaso nga lang, wala eh. At yung sinasabi din ni Ka Eric na, kung wala kayo sa likod ni Marcos Jr., mapapadali itong laban natin na to. Kung sa side kayo sa ng mga tao, mapapabilis. At ang kailangan din, marami yung taong lalabas para mahikaya tong AFP na to. Yun ang sinasabi nila eh. Kasi kung kahit pa ayaw nyo ni Browner, kung talagang ang umuugo ngayon, marami na talagang hanggang sa pinakamababang level yung sinasabi ni Lacson saka yung sagutan nila ni General Pocus na ang dami ng galit, baka hindi mo alam hanggang sa pinakababa, yun ang sinasabi nila. So kunting-kunti na lang eh, kung tatayuan lang talaga to ni BP Sara, maaaring matapos na to eh. Kaso iba nga yung sinabi niya, nasabi niya hanggang dulo gusto niya makita ng mga taong kawalang hiyan. Sobra-sobra na nga eh. Ang dami nang napapahamak. Kung sino na naman ang ikukulong. Kung hihintayin mo pang matapos yan hanggang 2 years, di ba? Kaya, BP Sara, baka naman. Hanggat maaari, huwag mo nang hintayin yung 2 taon. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos.
Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutil, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Ngayon, nung isang several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi. So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kundinahin itong matinding corruption na ito. Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinukonsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika, suportahan mo yung taong bayan para kundinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Kasi yun ang mandato nila di ba? Obey the Constitution and protect the people and the state. Yun talaga. So ito ngayon, ang problema ng taong bayan ay itong korupsyon na ito laban sa ating mga namumuno sa atin. So dapat bilang mga sundalo ng taong bayan, tulungan nila, suportahan nila ang taong bayan. Ngayon, yung obey the Constitution, kung titingnan mo, sino ba ang nag-approve ng Constitution? Ang sinasabi rin sa Constitution na yan, sovereignty resides from the people, resides in the people. And all government authority, ang otoridad ng lahat ng mga namumuno sa atin ay galing din sa taong bayan. Yes, true. Okay? Taong bayan din ang gumawa ng konstitusyon, nag-approve ng konstitusyon na yan. Ang otoridad ng mga ating mga namumuno sa atin, mula sa presidente pababa, ay nanggaling din sa taong bayan. Yes, lahat. Okay? So dapat protektahan ng mga armed forces ang taong bayan. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa laban na ito sa korupsyon na matinding problema sa ating bayan. So, ayan na nga, grabe na yung panawagan, no? Ayan talaga yung kakaganyan ni Ka Eric saka ni General Pokis. Yan, may kaso na yung dalawang yan, nagpiyansa lang, di ba? Inaresto na nga yun sa General Pokis, akalain mo, retired yan na general, ano yan pilot siya. Grabe, kinasuhan ng ganun-ganun lang. Parang gusto lang naman nilang manawagan, gusto lang nilang magsalita, kasi nga, hindi sa labulag doon sa mga nangyayari sa gobyernong to. Tapos yan nga, ang sabi pa ang kinakasama pa ng loob talaga nito ni General Pokis, sabi niya, ang sinasabi kasi nung magsalita si Browner, parang hindi daw sila dapat makialam sa ng politika. Hindi naman politika yun, nakita niyo naman yung mga nangyayari. Bangag yung presidente nyo, tapos sobra-sobra na ang pagnanakaw, pamumulitika pa ba yun? Yung ganun kalaking ninakaw ng mga politiko, pamumulitika pa ba yun? Diba? Pinakawawa nila ay yung estado ng bansa talaga. Palubog na nga
Tapos ganyan pa yung tingin niya. So tama yung sinasabi niya na may problema talaga tayo kung ganyan. Napakahirap ng panawagan nila sa AFP dahil parang pipi at bingi na nga sila eh. Bakit nga ba? Eh baka kasama sa mga naaambunan ng sabi, naaambunan ng pera. Kaya ganyan sila. Lalo na tong si Browner, wala talagang aasahan. Tagal na niyang nananawagan nila ka Eric, yung mga retired na yan. Eh wala, nakakalungkot nga kasi nga parang yung sinabi ni BP Sara na hanggang gusto niyo makita ang kawalang hiya ni Marcos Jr. hanggang dulo. Sabi nga ni Captain Dado dun sa isang vlog niya na eto na nga, hirap na nga kami. Papaabutin mo pa ba hanggang dulo? Ano ba naman yung suportahan mo kami kahit papaano para alam namin na may leader kami. Yun yung sinasabi nila. Kasi nga, ang tagal-tagal nang lumalaban ng mga to na buwis buhay, tapos kusang loob lang. Wala talaga silang napapala. Parang para sa bayan lang talaga. Mapapagod yung mga yan kung hindi ka patatayo, diba? Tsaka, mauubos kasi nga kinakasuhan nila lahat. Paano na kung ubusin paano kung nasa kulungan ng lahat na yan, doon ka patatayo? Paano ka pa mananalo kung dadayain ka naman sa eleksyon? Kita mo namang napakasama ng mga kalaban mo, magtitiwala ka pa. Ay kung pwede namang tumayo ka na ngayon. Kasi ganun din naman ang mangyayari eh. Saka hindi ka naman titigilan yung mga yan eh. Kaya kailangan mo huwag ka na mag-aksaya ng oras. Nagkamali ka na nga dun sa pasya mo na sumama ka dyan at hindi mo sinunod si PRRD. Ayan ka na naman ngayon. Parang kung ayaw mo, si Basti na lang. Kasi, ang hindi pwedeng kasing ganyan lang BP Sara, hindi pwedeng hindi ka lalaban ng katulad sa ginagawa nila. Kasi ang dami ng handang, inihintay ka lang ng mga tao eh. Yun sana, kaya lang kita mo itong mga panawagan nila na to, mga nagkakakaso na. Parang wala kayong, sana man lang ay para bang, yung support mo sa kanila para ipakita mo sa kanila na andyan ka, na nakasuporta ka doon sa mga taong naninindigan man lang. Kasi pagod na rin yung mga yan eh. Paano pag sumuko yung mga yan at nanahimik yan na lang, di ba? Hindi, okay naman na lumalaban kang ikaw lang mag-isa mo. Pero hindi kasi pa pwedeng ikaw lang, lalo na't ganyan ang mga kalaban mo. Kaya baka naman. Kasi yung AFP, naghihintay lang din pala ng pronouncement mo. Yun nga sinasabi ng mga retired na wala naman kaming naririnig kay BP Sara, paano namin susuportahan? Diba? Kaya BP Sara, baka naman.